Pag-usapan pa natin ang pagpupuyat ng mga Pinoy kasama si Mobile Journal, RR Tubise. RR, una sa lahat, ikaw ba kabilang ka dito sa sinasabing walang 7 hours ang tulog? Ayon sa survey, ayon sa pag-aaral. Hindi. Kasama po tayo doon sa laging puyat, Pops. Curious ako, nag-average ka ng ilang oras sa isang araw? Sa isang araw. Kasi, Pops, natutulog ako mga mga alas 2 or alas 3 ng madaling araw. Tapos magigising ako alas 6 or alas 7, ganun. Ano ang pinagkakaabalahan mo? Siguro, Pops, nasanay na rin tayo. Dahil sa trabaho siguro. Sa trabaho, walong taon na rin tayo sa industriya. So, lagi tayong nakikinig ng balita, lagi tayong nanonood ng balita. Inaabangan natin. Correct. Laging sa umaga, nandun yung mga fresh na inaabangan natin. Tapos yung mga hindi natin naabutan sa gabi, doon tayo nakikinig. Yun yung inaabangan natin. Lalo na, katatapos lang nung Paris Olympics, dito tayo napuyat lahat. Dito, lahat ng Pinoy napuyat dyan kasi maraming games madaling araw. Correct, oo. Doon iniere. Okay, maliban sa trabaho, ano pa ang pangunahing rason ng mga Pinoy? Bakit napupuyat? Dahil ba ito sa mga gadget natin? Tama ka, Pops. Alam mo, ang tawag nila yung digitalization. So, kasi yung mga Pilipino, ngayon, bago matulog, ang tinatawag nila doon is yung revenge bedtime procrastination. So, surf yan, magsa-surf, mag-scroll. Manonood ng Netflix sa cellphone. Netflix, okay. So, TikTok, Facebook. Kasi ang gagawin nila, kumbaga, lahat ng hindi nila nagawa ng buong araw, babawiin nila sa gabi. Ayun. So, yun yung parang ini-enjoy nila yung time nila bago pampaantok nga ginagawa dyan no? Supposedly pampaantok, pero ang nangyayari lalo sila napupuyat, kapastrol. Pero ang isa rin sa mga reason kung bakit nasasabi na puyat ng mga Pilipino ay dahil dun sa globalization. So, nandun yung desire natin mga Pilipino to be connected sa other culture sa ibang bansa and internationally. And syempre, dahil magkakaiba ng time zone sa iba't ibang bansa, yun, puyat tayo. Madaling araw ka nakikipag-usap dun sa kaibigan mo. Or yung mga may afam. Okay. Ano ulit yung mga nabanggit ni Doc na talagang negatibong epekto ng pagpupuyat? No? Although alam na natin ito, nangihina ka, wala ka sa konsentrasyon, diba? Medyo distracted ka. Pero siguro, Pops, note na lang din natin na isa sa mga sinasabi ni Dr. Dex is yung epekto sa skin. So, nagkakaroon ng manifestation. So, meron yung mga skin diseases lumalabas dyan. Nagkakaroon ng breakout ng pimples. Yun. So, nakakatanda ba ang pagpupuyat? Nakakatanda yun, Pops, kasi nakakadagdag din siya ng yung eye bugs din. Yun, apparent mga wrinkles. Din yun. Wrinkles. Okay. Natanong mo ba kung paano mo makukumpleto ng maayos at masisiguro mo na magkakaroon ka ng 7 oras na tulog? Pops, sabi ni Dr. Dex, para daw mas maayos yung yung tulog natin, dapat yung hindi disrupted, kumbaga yung natural, ang tawag nila yung natural circadian rhythm or yung body clock natin, dapat ito talagang sa gabi tayo natutulog. So kasi iba yung gabi, iba yung pagtulog sa gabi at iba rin yung pagtulog sa umaga kasi syempre naturally dito, una sa lahat, naturally dito sa Pilipinas mainit. So, pag sa gabi, mas komportable yung pagtulog natin. Tapos, pero sa gabi rin, syempre dahil wala yung araw, na yung body clock mo, ang tendency is matulog, magpahinga. Okay, may mga eksperto naman na nagsasabi na yung 10 p.m. to 4 a.m. ang pinaka-crucial na kinakailangan deep sleep ka. Dapat yun din ang nabanggit ni Doc Dex sa atin, yung 10 p.m. to 4 a.m. Yun daw talaga yung oras na parang pinakamagandang, yung spot na window na magandang matulog dahil atong oras na to, tas kapag na-hit mo pa yung 7 hours na sweet spot, yun yung the best sleep. Tapos, actually, note na rin natin, Pops, na isa sa mga epekto rin ng kulang sa tulog is yung, minsan nagkakaroon ng diabetes. Tapos prone din sa obesity, yung mga kulang, yung laging puyat. Tapos sa depression din, Pops. Ayun. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal, RR Tubise.